May mga nagtatanong nga pala sa akin kung kailan ko daw harvestin yung mga alaga naming sigapo. So ito na nga at huhulihin na namin ngayon yung mga good size at ibebenta. Kaso ay mukhang mas marami pa yung mag-harvest kaysa doon sa makukuhang good size. At yun na nga guys for today's video. O akala ko bagay ga-harvest ay bakit nakunguha ng papaya? Hindi, magluluto kasi ako ng ipapakain ko doon sa mga mag-harvest. At dahil nga yan nung agap kong gumising kaya naman itanghali na. At dalian na nga ako sa pagluluto. Buti na nga lang at medyo matagal makatihan yung palaisdaan at ako'y makakapagluto muna. Si mama kasi ay nasa bayan kaya walang ibang magluluto kundi ako lang. Kaya naman ay rambangan na nga sa pagtadtad na ring karne. Kahit saan tumama basta wag lang sa kamay ay. Nga pala may nagtatanong sa akin kung paano daw inaalagaan yung mga sigapo o grouper fish. Ang ginagawa po namin pagpapakain sa kanila 2 times a day or minsan naman ay once a day lang. Tapos kapag walang high tide hindi namin sila pinapakain. Kasi kapag nagbahog kami tapos walang high tide hindi makakapagpalit ng tubig. Lalansa yung tubig at pwedeng mamatay ang mga sigapo. Kasi patay yung mga isdang pinapakain namin. Hindi naman nila ikamamatay yun na hindi makakain ng isang araw. Kasi meron naman silang ibang makakain na isda sa loob ng palaisdaan. Yung mga isdang tilapia. Kaya kung maalala nyo yung dati kong vlog, no may nag-harvest nang hingi ako ng mga tilapyang buhay, nilagay ko yun doon. Nga pala yung mga sinabi ko ay nakabase lang ako sa nakikita ko kila Papa, sa may palaisdaan dito. Kumbaga hindi ganun karami ang kaalaman ko pagdating sa palaisdaan. At saka pagdating naman sa mga ganyan ay may kanya-kanya tayong paraan o diskarte. Baka kasi sabihin na naman ng iba ay hindi naman ganyan dapat ganito o di ikaw na. Ay iya, inunahan pa yung basher. Hindi, meron kasing ibang tao na imbes na mag-suggest at makatulong doon sa tao ay atangahin pa na kainaman. Tapos magyayabang ng kainaman na akala mo lahat ay alam na. Oy, bakit parang nagagalit na naman? So yun na nga, mabalik tayo at baka mapaaway na naman ako sa aking sarili. Pumunta na nga pala muna ako din sa palaisdaan habang nagpapakulungan ng aking niluluto. At lalambatin na nga daw nila itong mga sigapo. Hindi nga pala masyadong nakatihan kasi nga ay yung kanal na dinadaanan ng tubig ay natambakan na ng buhangin. Pangit kasi ang pwesto nitong paminto o yung dinadaluyan ng tubig. Malayo pa ang lalakbayin ng tubig bago makarating din sa palaisdaan. Sinunod ko lang kasi yung dating kanal nito. Mas maganda kung papagawa ng bago. Pero okay na nga rin yan basta makalkalan lang at malagyan ng istaka o yung baga mga tulos na kawayan para hindi gumuho yung buhangin dun sa may dulo. So yun na nga, isang pitak nga lang pala yung harvestin namin. Ito nga palang pitak na ito, ang laman lang nito ay yung mga nahuli ni Papa na undersize at good size na nung inilagay dito. Kaya naman kukunti nga lang talaga yung makukuha namin ngayon. Kasi yung kabila hindi pa daw pwede yun at pang June pa. Yung mga nabili namin sa Bicol. Isasabay na nga rin sana namin ito doon sa kabilang pitak. Pero may nag-harvest kasi dito ng sigapo at kulang nga yung kanilang pambiyahe. Kaya naman ay makikisabay na rin kami para mabawasan din yung mga palamunin namin. Yung mga maliliit pa nga pala inilagay ni Papa din sa kabila. At gawa lang yung mga nalambat nila, ayan yung liliit pa. Wala pang kalahating kilo. Kaya naman sila Papa ay nagtatawanan at bakit daw gayon abay paurong ang laki. 5 piraso ang nakuha nilang good size. Pero ang tansya ko nga ilagpas 40 makukuha namin good size kasi may lista naman ako. Kasi nga yung mga undersize na nilagay namin dito kahit hindi man lang lumaki yun. Kaya lang sa tingin ko ay parang way klaro maka 40. Tapos sinabi pa namin doon sa magbabiyahe 50 piraso ang makukuha namin. Kaya naman inagatawanan nga kami at sabi ko nga sa kanila ay malay nyo naman nandiyan sa sulok yung 45 piraso. Nagasiksikan. So yun na nga, malalaman na natin kung nandito ba talaga yung 45 piraso. At base nga sa pagmumukha nila ay talagang wala. Pero marami nga sila nakuhang undersize. At 7 piraso lang yung good size. Pero ang duda nga nila nagsama-sama na yung mga sigapo. May butas kasi yung lambat. At pati nga yung mga maliliit na halos wala pang isang dangkal ay napasama na rin dito. Hindi ko na lang na-video, nilipat nila sa kabila. Yun yung bago naming mga binili. Noon dati kasi nagkakabit ako ng tain ay nakakahuli ako lagi ng maliliit na mga alimango. Nilalagay ko dyan. Ay di nabutas ang lambat. Mas maganda talaga kapag pilapil kaysa sa lambat. Pero yung kabilang pitak ay pilapil na. Itong kabila ay sa susunod papalagyan ko na rin. Kasi nung pinaayos ko to ay lambat na lang talaga muna kasi nga hindi pa kaya ng budget. Pero ngayon medyo kaya naman na ng kaunti. Kaya naman ay apalagyan ko na ng pilapil. At saka mahirap din kasing harvestin kapag papakatihan mo yung kabilang pitak, madadama yung kabila kapag lambat lang. Pero yun na nga, naglambat din sila din sa kabila pero wala rin sila nakuhang good size. Pero okay nga lang yan, bawi na lang next life. Ang mahalaga hindi naman nawala yung sigapo. Kumbaga hindi lang sila lumaki. Bukod kasi sa hindi pa talaga harvestin yan, ay baka kulang din sa pagkain. Kasi kapag maliwanag ang buwan, wala masyadong mahuling isda at wala kaming mabiling isda sa palengke. Na pagkain nila ay madalas ay busy naman ako sa pagbablog at hindi nga ako makapamiwas ng isda na pwedeng ipakain dyan. Pero yun na nga, nakuha lang nilang good size ay 12 piraso. O diba pang asar, 50 daw ay. At ayun nga, at may nakuha rin silang bangus. Binigay ko na nga lang palayaan sa bisita ni Papa. At marami pa naman kaming pang ulam. So yun na nga, pagkatapos nila ay pinakain ko na nga pala sila ng tanghalian. At sabi nga pala nila sa akin ay bawiin ko na lang daw sa video yung kita. Dahil nga maliit lang ang kikitain ko sa sigapo ngayon. Tapos apasahurin ko pa sila. Pang asar.